Narinig ng lahat ang malakas na tinig ni Doña Gregoria sa gitna ng engrandeng party. Kung tunay kang asawa ng anak ko, bakit suot mo ang uniforme ng katulong? Bagay sa'yo yan, Alona, dahil isang hamak ka lang. Tumawa mga bisitang nakamasid. Pinahiya siyang parang alila. Ramdam ni Alona ang pag-apak sa kanyang dangal. Nangingilid ang luha habang pinipilit ng ngumiti. Ngunit biglang bumukas ang malalaking pinto at pumasok ang isang babae na kinilabutan ng lahat. Napatigil ang Donya, nanlumo at napaluhod dahil naroon ang pinakakilalang pangalan ng bansa. At nang magsalita ang dalaga, tumigil ang mundo. Kapatid ko siya. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Tahimik ang buong mansyon ng umagang iyon. Tanging kaluskos sa mga kasambahay at tiktak ng malaking orasan sa sala ang naririnig. Sa ikalawang palapag, dahan-dahang nagmulat ng mata si Alona. Mahina siyang bumangon. Hawak ang malamig na bedsheet at napatingin sa paligid. Kahit ilang buwan na siyang nakatira sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa, hindi pa rin niya maiwasan ang makaramdam ng pagkailang. Ang kisame ay gawa sa pinong kahoy. May mamahaling chandelier at bawat sulok ng silid ay puno ng dekorasyong imported. Hindi ko talaga mundo to. Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang sariling pawis. Si Alona ay isang simpleng babaeng mula sa probinsya. Lumaki siya sa payak na pamumuhay. Nanguhuli ng isda ang kanyang ama at nagtitinda ng gulay naman ang kanyang ina. Noon, hindi sa panaginip ay hindi niya akalaing papasok siya sa ganitong marangyang pamumuhay. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Ramon, isang mabait at matalinong binata na anak ng mayamang pamilya. Nagmamahalan sila at sa kabila ng pagtutol ng pamilya ng lalaki, ikinasal din sila. Subalit ang pinakamatinding pagsubok niya ay ang kanang biyenan, si Doña Gregoria. Kilalang kilala ito sa lipunan. Istrikta, palautos at walang inaatras ang laban. Para sa kanya, ang anak niyang si Ramon ay nararapat lamang sa babaeng kapantay nila sa yaman at estado. Kaya't mula nang pumasok si Alona sa kanilang buhay, araw-araw ay tila bangungot para sa kanya. Alona! Malakas na sigaw mula sa ibaba nang nagbabalik na katinoan ni Alona. Dalay-dali siyang bumaba. Naabutan niya si Doña Gregoria sa kusina. Naka-morning gown pa at hawak ang tasa ng kape. Nakasimangot ang mukha nito at halatang inis na inis. Bakit ba ang tagal mo? Hindi mo ba naisip na dapat handa na ang kape ko pagkagising ko? Singhal ng Donya. Pasensya na po ma, aayusin ko na po. Mainang sagot ni Alona, sabay kuha sa takore. Pinanood lang siya ng matanda, pero maya-maya muli itong nagsalita. Tingnan mo nga naman, babaeng walang alam sa buhay. Naging asawa pa ng anak ko. Ano bang meron sa'yo? Maliban sa magandang mukha, wala ka ng dalang dangal. Hindi na sumagot si Alona. Pinili niyang manatiling tahimik. Bagamat ramdam niya ang sakit ng bawat salitang binitiwan ng kanyang biyanan. Pagkatapos magtimpla ng kape, iniabot niya ito kay Doña Gregoria. Ngunit imbes na tanggapin ng maayos, biglang tumikim ang matanda at sinadya pang marinig ang lahat. Mga kasambahay, tingnan niyo nga itong manugang ko. Dapat asawa ng anak ko. Pero ang kilos, mas hamak pa sa katulong. Baka mas bagay na sa inyo na lang siya sumama. Nagtinginan ng mga kasambahay. May ilan na nakaramdam ng awa, pero may ilan din namang lihim na natawa. Grabe naman si Donya, bulong pa ng isa. Asawa na nga ng amo natin, pinapahiya pa. Namulang pisngi ni Alona. Pakiramdam niya yung nilulunod siya sa hiya. Alona, patuloy ni Doña Gregoria. Pakilinisan ang lahat ng vase sa sala. Ingatan mo ha? Isa lang dyan ang mabasag, isusumbong kita kay Ramon at papipiliin ko siya kung sinong mahalaga. Ikaw o ang kayamanan? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alona. Tumango na lang siya at kinuha ang pamunas. Habang pinupunasan ng mga vase na may gintong ukit, hindi niya maiwasang mapaluha.
Ganito na lang ba palagi? Kailan kaya niya ako matatanggap? Bulong niya. Dumating si Ramon, bagong gising at agad siyang nilapitan. Han, bakit ka umiiyak? Bulong nito habang hawak ang balikat niya. Mabilis siyang pinahid ang luha at ngumiti. Ah, wala to, napagod lang ako. Ngumiti si Ramon. Pero halatang pangungutya sa mata ni Doña Gregoria na nakamasid sa kanila mula sa pinto. Anak, huwag mong palitan ng lambing ang disiplina. Kung hindi ko tuturuan ng asawa mo, hihilahin niya pababa ang pangalan ng pamilya natin. Naman, tangi lang na nasabi ni Ramon. Ngunit hindi na ito nagtagal pa sa silid. Naiwan si Alona, nakaramdam lang ng lalong pagkabigo. Alam niyang mahal siya ng asawa, pero alam din niyang mahina ito pagdating sa kanyang ina. Habang naglilinis, naalala niyang simpleng tahanan sa probinsya. Ang kanilang kubo, ang amoy ng bagong lutong sinaing, at ang tawanan ng kanyang pamilya sa pagkainan. Doon hindi siya pinapahiya. Doon may dignidad siya. Ngunit dito sa mansyon, para siyang alipin. Alona, bilisan mo dyan! Sigaw ni Doña Gregoria mula sa itaas. May bisita ako mamayang tanghali at gusto kong kuminang ang bahay. Napayuko si Alona, mahigpit na hinawakan ng vase. Tanghali, sabay-sabay silang kumain. Tahimik si Alona. Halos hindi makatingin sa biyanan. Anak, wika ni Doña Gregoria kay Ramon. May party tayo ngayong Sabado, malalaking negosyante at tycoon ang nandoon. Hindi pwedeng mapahiya ang pamilya natin. Tumango naman si Ramon. Siyempre ma, kasama si Alona siyempre. Biglang natahimik ang Donya. Tapos tumingin ng masama kay Alona. Kasama siya? Baka lalo lang tayong mapahiya. Natigilan si Alona. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng biyanan. Pero may kaba na siyang nararamdaman. Habang nagtatapos ang kanilang tanghalian, alam ni Alona na mas matindi pa ang mga darating na pagsubok. Ngunit hindi pa niya alam kung gaanong kabigat ang ibibigay na utos ng kanyang biyanan sa mga susunod na araw. Maagang umaga, abala ang mga kasambahay sa mansyon. Ang mga katulong ay naglilinis, nag-aayos ng mesa at may mga pumapasok pang delivery ng mga gown at alahas para kay Doña Gregoria. Halatang may malaking okasyon na parating. Habang nakaupo si Alona sa gilid ng sala, nakikinig siya sa mga utos ng biyanan. Siguraduhin niyong kumikintabang sahig. Baka dumating ang mga bisita ko at makita nilang madumi ang bahay ko. At yung mga bulaklak, palitan ng bago. Ayoko nang nalaranta. Madiin ang utos ni Doña Gregoria. Lumapit si Ramon kay Alona. Han, huwag ka na munang kabahan. Malaking event to. Pero kasama ka, syempre. Gusto kong ipakita sa lahat na asawa kita. Ngumiti si Alona kahit ramdam niya ang kaba. Sana naman hindi ako mapahiya, Ramon. Hindi ko alam kung paano ako makikihalubilo sa mga taong ganong kataas ang tingin sa sarili. Bago pa siya makapagsalita ulit, bumaba si Doña Gregoria. Nakasuot ng silk robe. May hawak na wine glass kahit umaga pa lang. Tiningnan niya si Alona mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ang halaga niya. Alona, malamig na tinig ng Donya. Bukas na ang party. At gusto kong alam mo kung saan ka lulugar. Nagulat si Alona. Po, ano pong ibig niyo sabihin, ma? Ngumisi si Gregoria. Hindi ka bagay suotan ng gown at iparada bilang asawa ng anak ko. Mas babagay sa'yo ang uniform ng mga katulong. At yan ang susuotin mo bukas. Parang gumuho naman ang mundo ni Alona. Hindi siya makapagsalita. Pero maasawa po ako ni Ramon. Hindi ba't eksakto? Putol ng Donya. Asawa ka niya, pero hindi ka kapantay ng pamilya namin. Kaya kailangan mong malaman ang lugar mo. At kung gusto mong manatili rito, sumunod ka na lang sa akin. Ma, sobra naman yan. Biglang sabat na Ramon. Tumayo siya at hinarap ang ina. Hindi ko hahayaang ipahiya si Alona sa harap ng lahat. Tumawa si Donya. Malamig na halakhak na umalingaw-ngaw sa buong sala. At anong gagawin mo, Ramon? Hahamunin mo ako? Baka nakakalimutan mo kung sino ang dahilan kung bakit may kinaroroonan ka ngayon. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyon mo bilang doktor
sa pinakamalaking ospital at wala kang mamanahin ni isang kusing. Napatigil si Ramon. Kita sa mukha niya ang galit, pero nangingibabaw ang takot. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Hindi naman makatingin kay Alona. Napaiyak si Alona pero agad niya itong pinahid. Kung yan po ang gusto niyo, ma, wala po ako magagawa. Kinabukasan, habang abala sa paghahanda, ipinatawag ng Donya si Alona sa kanyang kwarto. Doon, nakalatag ang isang uniforme ng katulong. Puting blouse at itim na palda na may apron. Malinis at bago, pero malinaw na pambaba ang antas. Yan ang susuot mo. Malamig na wika ng Donya. At tandaan mo, kapag nagkamali ka bukas, hindi lang ako mapapahiya, pati ang asawa mo. Gusto mo bang sirain ang pangalan niya? Kinuha ni Alona ang damit. Nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng pagkatao. Ma, please naman. Pagmamakaawa ni Ramon na sumunod sa kanila. Huwag na natin gawin to, masisira si Alona. Ramon! Matalim na sigaw ng ina. Kung hindi mo kayang pangalagaan ang pangalan ng pamilya natin, ako ang gagawa. Mas mabuti pang masaktan siya ngayon kesa mapahiya tayo sa lipunan. Hindi na nakapagsalita si Ramon. Pagbalik ni Alona sa kanilang silid, dahan-dahan niyang inilapag ang uniforme sa kama. Tinitigan niya ito ng matagal. Pakiramdam niya ay binaba siya sa pinakamababang antas. Umupo siya, humawak sa dibdib at lumuha. Bakit ganito, Lord? Hindi ba sapat na mahal ko si Ramon? Bakit kailangan kong ipahiya sa harap ng lahat? Lumapit si Ramon, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Alona, patawarin mo ako. Hindi ko kayang kontrahin si Mama. Pero pangako, hindi kita pababayaan. Napatingin si Alona sa kanya. May halong pait at pag-asa. Pero Ramon, hanggang kailan ka ba mananahimik? Kailan mo ko ipaglalaban? Hindi na nakasagot si Ramon. Niyakap na lang niya ang asawa, habang si Alona ay tahimik na umiiyak sa dibdib niya. Tinagabihan bago matulog, muling dumating si Doña Gregoria sa kanilang silid. Tumayo siya sa pinto, nakangisi. Tandaan mo, Alona, sa party bukas, ikaw ang magiging halimbawa ng lahat ng babaeng hindi dapat pakinggan kapag pumipilit pumasok sa buhay ng mayayaman. At kapag sinuway mo ako, sisiguraduhin kong mawawala ka, hindi lamang sa bahay na to, kundi pati sa buhay ng anak ko. Malamig ang boses niya, parang hatol. Pagkatapos ay iniwan sila. Tumitig si Alona sa suot niyang nightgown at muling napatingin sa uniform na nakalatag sa kama. Napakagatlapi siya. Huminga ng malalim at sa isip niya ay nagdesisyon. Kakayanin ko to, kahit masakit. Dumating ang gabi ng engranding party. Punong-puno ng ilaw ang malawak na hotel ballroom na punong-puno ng mga kilalang negosyante, politiko at mga personalidad na laman ng pahayagan. May mga cameraman at reporter sa gilid. At bawat bisitang dumadating ay agad na kinukunan ng larawan. Ang lahat ay nakasuot ng magagarang gown at mamahaling alahas na tila kumikislap sa ilalim ng mga chandelier. Sa labas, huminto ang magarang sasakyan ng pamilya nila Ramon. Bumaba muna si Mama Gregoria. Nakasuot ng kumikinang na pulang gown na may bordang ginto. Agad siyang sinalubong ng mga kilalang tao. Gregoria, ang ganda mo pa rin kagaya ng dati. Bati ng isa. Ngumiti ang Donya at naglakad patungo sa entrance. Iniwan sandali sina Ramon at Alona. Si Alona nakaupo pa rin sa loob ng sasakyan. Nakatitig sa suot niyang uniform ng katulong. Puting blouse na may kwelyo at itim na paldang may apron. Nakakakaba, nakakahiya. Parang tinanggalan siya ng pagkatao. Han, bulong ni Ramon habang hawak ang kamay niya. Kung gusto mo, aalis na lang tayo. Hindi ka dapat magsuot ng ganyan. Napaluha si Alona, pero mabilis niya itong pinahid. Ramon, wag na. Ayoko magalit pa si Mama. Tsaka, baka mas lalo lang ako mapahiya kung hindi ako sumunod. Gustong magsalita ni Ramon, pero bago pa siya masabi, bumalik si Mama Gregoria sa pinto ng sasakyan.
Ano na? Bakit andyan pa kayo? Bumaba ka na. Alona, huwag mo sayangin ang oras ko. Napayuko si Alona at saka marahang bumaba. Pagpasok nila sa ballroom, agad na napalingon ang mga bisita. Isang buntong hininga ng pagkagulat at mga bulungan ang kumalat. Ha? Sino yon? Katulong ba nila yon? Bakit kasama nila sa entrance? Naka-uniform pa. Hindi ba't asawa ng anak ni Gregoria yon? Totoo ba? Ramdam ni Alona ang bawat matang nakatuon sa kanya. Para siyang hubad sa gitna ng lahat. Tumagos ang hiya sa kanyang puso at halos gusto niyang bumalik na lang sa sasakyan. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng biyenan sa kanyang braso. Dinala siya ni Mama Gregoria sa harap ng mga kilalang bisita. Nandoon ang mga kilalang pangalan sa industriya ng negosyo, pati mga piling pamilya ng lipunan. Mga kaibigan, ngumiti si Gregoria ngunit halatang may mali siya. Ito po si Alona, ang asawa ng aking anak na si Ramon. Bagay ba sa kanya ang suot niya? Nagkatawanan ng ilan. May mga nagtakip ng bibig na natatawa. At may iba namang nagulat. Gregoria, bakit naman ganyan ang suot niya? Tanong ng isang ginang. Sumagot ang Donya na may halong panguuyam. Kasi naman mas bagay sa kanya yung uniform. Wala siyang pinagmulan. Probinsyana lang. Kaya minabuti kong ipakita sa lahat kung anong tunay niyang lugar. Parang sinampal si Alona ng katotohanan. Hindi niya alam kung paano tatayo sa gitna ng lahat ng iyon. Nakatingin siya kay Ramon, umaasang ipagtatanggol siya. Pero nakayuko lang ang asawa at tila hindi makagalaw. Pasensya na po. Mahina at nanginginig na sabi ni Alona, pero hindi siya pinakinggan. Hoy Alona, malakas na tawag ni Mama Gregoria. Bakit hindi ka kumikilos? Magdala ka ng inumin para sa mga bisita. Huwag kang ang tatanga-tanga dyan. Nabigla ang mga tao. Isang ginang ang bumulong. Grabe naman si Gregoria. Pati manugang niya ginagawa niyang alila. Dala ng hiya at takot, kinuha ni Alona ang tray na inabot ng isang waiter. Inilagay niya ang ilang baso ng champagne at naglakad sa gitna ng mga bisita. Nanginginig ang kanyang kamay. Kaya't halos matapon ang laman ng mga baso. Ang cute niya, oh. Asawa ni Ramon, pero para lang ding waitress. Bulong ng isang dalaga na nakamasid. May tumawa, may naawa, pero karamihan ay nag-e-enjoy sa eksena. Habang naglalakad si Alona, naramdaman niyang parang unti-unting nadudurog ang kanyang dignidad. Ito ba talaga ang buhay ko? Ito ba ang kapalit ng pagmamahal kay Ramon? Lumapit siya sa isang mesa kung saan nakaupo ang isang grupo ng mga negosyante. Pinagmasdan siya ng mga ito na para bang sinusukat ang kanyang halaga. Isang lalaki ang ngumiti. Salamat, iha. Ngumiti si Alona kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang baso, sabay iwas ng tingin. Sa di kalayuan, nakikita niya si Mama Gregoria na nakangisi. Tila ba tuwang-tuwa sa pagkakaalipasta sa kanya. Habang patuloy na umiikot si Alona, hinanap niya naman si Ramon. Nandoon lang ito sa gilid, nakikipag-usap sa ilang kilala, pero halatang balisa. Gusto niya sanang lapitan ng asawa pero natatakot siyang baka lalo lang siyang mapagalitan sa harap ng lahat. Bakit hindi mo ako pinagtatanggol, Ramon? Tanong niya sa isip. Ngunit wala siyang narinig na salita mula sa asawa. Ang katahimikan nito ay parang mas malakas pa kesa sa mga pang-iinsulto ng kanyang biyanan. Pumalik si Alona sa tabi ng kanyang banan matapos iikot ang buong ballroom. Huminga siya ng malalim, umaasang tapos na ang pagpapahiya. Ngunit yumuko si Mama Gregoria sa kanyang tenga at malamig na bumulong. Huwag kang umasa. Ngayon pa lang, nagsisimula na ang gabi mo. Napapikit si Alona. Ang dibdib niya ay mabigat, parang sasabog. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang ngumiti. Hindi niya alam na sa gabing iyon, sa parehong lugar, may mangyayaring magbabago at magpapabago sa kanyang buhay. Sa isang sulok ng napakagarmong ballroom, nakaupo si Alona habang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang maliit na bag.
Kanina pa siya iniikot-ikot ni Mama Gregoria. Pinapahiya sa harap ng mga bisita at ngayon ay iniwan siyang parang alila. Hindi niya na mapigil ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata habang tinitinan sarili sa salamin na nakasabit malapit sa mesa. Muling sumagi sa isip niya ang unipormeng suot. Para siyang hindi asawa ng anak ng pamilya, kundi isa lamang empleyado na napadpad sa maling lugar. Ang ingay ng tawanan at musika sa paligid ay lalo lang napalungkot sa kanya. Dahil bawat halakhak ay parang tinuturo siya. Grabe, asawa pala ng anak ni Gregoria yan? Bakit parang katulong? Bulong ng isang ginang habang umiinom ng champagne. Baka naman wala talagang maipagmamalaki. Tingnan mo nga, ni hindi nga makatingin sa mata mga tao. Dagdag ng isa. Naririnig ni Alona ang mga bulungan. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit kahit ganoon, pinili niyang yumuko. Nagpanggap na wala siyang naririnig. Sa kabilang banda, may ilang tao ang nagpakita ng awa. Kawawa naman siya. Ang hirap mapunta sa sitwasyong yun, sabi ng isang binata sa kaibigan. Pero dapat ipaglaban siya ng asawa niya. Hindi yun nakatayo lang. Sagot naman ng kasama. Tumagos naman iyon kay Alona. Alam niyang tama sila. Ngunit paano kung si Ramon mismo ay takot sa ina? Sino pa ang lalaban para sa kanya? Lumipas ang mga minuto. Ngunit parang oras ang bawat segundo. Habang nakaupo, tiningnan niya si Ramon mula sa di kalayuan. Nasa mesa ito kasama ang ilang mga kakilala at nakangiting pilit. Halata kay Alona na hindi ito komportable ang asawa. Pero mas pinili nitong manahimik kesa ipagtanggol siya. Nagmamahal siya, alam ko. Pero bakit parang palaging mas malakas ang takot niya kaysa sa pagmamahal niya sa akin? Bulong niya sa sarili at muling napahagulhol ng mahina. Upang hindi mahalata ng lahat, tumalikod siya at umupo sa mas madilim na bahagi ng ballroom, malapit sa mga kortina. Habang nakaupo at umiiyak, biglang may boses na marahang lumapit. Miss, okay ka lang ba? Napalingon si Alona at nakita ang isang lalaking naka-black suit. Hindi niya kilala, pero halatang hindi ordinaryong bisita. May tindig itong seryoso at may kakaibang presensya. Hindi kasing edad ang karamihan sa mga bisita, mas bata, pero halatang sanay sa mundo ng negosyo. Mabilis siyang pinunasan ng luha. Ayos lang po, pasensya na. Hindi ako dapat nandito. Ngumiti ang lalaki. Ngunit puno ng simpatya ang mga mata. Hindi naman mahalaga sa akin kung dapat ka bang narito o hindi. Ang tanong, masaya ka ba rito? Natigilan si Alona. Hindi niya alam ang isasagot. Sa halip ay napayuko siya at napahawak sa apron ng suot niyang uniform. Alam mo, patuloy ng lalaki, hindi lahat ng nakikita sa labas ang sukatan ng halaga. Kahit anong damit pang ipasuot sa'yo, hindi yun mababago sa kung sino ka. Nagulat naman si Alona sa mga salitang yon. Sanay siyang hamakin ng kinambyanan. Sanay siyang manahimik. Ngunit ngayon, may isang estranghero na nagsasalita ng mga bagay na gusto niyang marinig. Bahagya namang napangiti si Alona, kahit nangingilit pa ang luha. Salamat po. Ngayon lang may nagsabi sa akin ng ganyan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ng lalaki. Minsan, kailangan lang natin ng paalala na hindi tayo dapat tapakan kahit kanino. By the way, ako nga pala si Marco. Alona, mahina niyang sagot, sabay abot ng kamay. Sandaling nagkamay ang dalawa. Sa di kalayuan, hindi naman nakaligtas kay Mama Gregoria ang eksenang iyon. Napakunot ang noon niya at agad na nilapitan si Ramon. Anak, tingnan mo yung asawa mo. Nakikipag-usap sa kung sino-sino. Hindi mo ba siya pagbabawalan? Ma, mahina lang ang sagot ni Ramon pero halatang kabado. Muling lumapit si Mama Gregoria kay Alona. Anong ginagawa mo rito sa sulok? At kung kani-kanino ka nakikipag-usap, hindi ka ba marunong humiya? Nagulat si Alona. Mabilis na tumayo at yumuko. Pasensya na ma, wala naman po akong ginagawa. Huwag mong ipahiya ang pamilya namin sa harap ng lahat.
Bumalik ka ron at huwag ka makikipag-usap kung kani-kanino. Tumalikod si Mama Gregoria at muling naglakad pabalik sa mga bisita. Iniwan si Alona na nakatayo. Nanginginig pa rin ang kamay. Si Marco naman ay marahang bumulong bago tuluyang lumayo. Kaya mo yan. Huwag kang matakot. Nagpatuloy ang party, ngunit para kay Alona, mabigat ang bawat sandali. Habang ang lahat ay sumasayaw, nagtatawanan at nagbubunyi, siya ay nanatiling nasa gilid. Pinipilit magpanggap na wala siyang nararamdaman. Subalit sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan, may maliit na sinag ng pag-asa ang dumampi sa kanyang puso. Mula sa isang estranghero na nagpapaalala na may halaga siya, ngunit alam ni Alona, hindi pa dito nagtatapos ang kanyang pagtitiis. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Kasabay ng malamig na hangin mula sa hallway, pumasok ang isang babae na agad na umagaw ng atensyon ng lahat. Ang kanyang gown ay kulay pilak, kumikislap sa bawat ilaw ng chandelier. Matangkad, elegante, at may tindig na parang reyna. Siya ba yun? Bulong ng isa. Hindi pwedeng siya nga. Isabela Monteverde! Sigaw ng isang bisita. Halos mapasigaw sa kilig. Agad na nagsimula ang bulungan at pagtilian ng mga tao. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Isabela? Siya ang nagmamay-ari ng mga kilalang hotels at fashion empire. Madalas sa laman ng business magazines at international forums. Para siyang isang alamat na nagkatawang tao sa harap nila. Halos sabay-sabay na napalingon ng mga bisita. Ang mga violinist na tumutugtog ay natigilan. Ang mga waiter ay napahinto. Ang buong ballroom ay tila natulala sa presensya ng bagong dating. Si Doña Gregoria na kanina mataas ang ulo sa pagpapahiya kay Alona ay napatigil, napanganga, sabay pilit ng umiti. Isabela, what a surprise! Hindi ko alam na dadalo ka. Ngumisi lang si Isabela, malamig ang mga mata. Narinig kong may malaking pagtitipon, kaya napadaan ako. Ang kanyang boses ay hindi malakas pero dinig na dinig ng lahat. Sa bawat takbang niya papasok, sinusundan siya ng mga mata ng lahat. Ang mga bisitang ginang ay halos magunahan na makalapit para makipagkamay. Ang ganda mo, Isabela. Kakaiba ang elegance mo. Wala talagang katulad. Ngunit hindi sila pinansin ni Isabela. Sa halip ay naglakad siya ng diretsyo. Ang mga mata ay nakatuon sa isang sulok ng hall kung saan naroon si Alona. Nabigla si Alona. Hindi niya alam kung bakit siya tinitigan ng isang tulad ni Isabela. Napayuko siya, nanginginig. Iniisip na baka mas mapahiya siya kung lalapit pa ang pinakamayamang babae ng bansa sa kanyang kinaroroonan. Bakit parang kay Alona nakatingin si Isabela? Imposible. Bakit siya interesado sa isang katulong? Hindi ba't asawa siya ng anak ni Gregoria? Nakakahiya naman. Ang mga bulungan ay lalong nagpalala ng kaba ni Alona. Tumigil si Isabela ilang hakbang mula kay Alona. Ang buong hall ay halos huminto sa paghinga. Ang mga mata ni Isabela ay nakatuon lamang sa kanya. Ngumiti si Isabela, bahagya, ngunit sapat para magdulot ng tensyon sa buong paligid. So, ikaw pala. Hindi maintindihan ni Alona ang ibig niyang sabihin. Natulala siya, hindi makapagsalita, at napakagatlabi para hindi tuluyang umiyak. Si Doña Gregoria ay halatang nag-aalala. Lumapit siya sa tabi ni Isabela at nagpanggap na masigla. Isabela, halika sa mesa namin. Huwag mong pansinin ang mga walang halaga. Sabay tingin kay Alona na may pang-iinsulto. Ngunit hindi gumalaw si Isabela. Nakatitig pa rin siya kay Alona. Nababalot ng kaba ang lahat. Alam ng mga tao na may kakaiba sa tensyon sa pagitan ni Isabela at Alona. Pero walang makasiguro kung ano iyon. Si Ramona kanina ay tahimik lang ay lalo pang natigilan. Bakit kay Alona nakatingin si Isabela? Anong koneksyon nila? Tanong niya sa isip. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng ballroom matapos ang biglaang pahayag ni Isabela. Ang lahat ng bisita ay nakapako ang mga mata sa dalawang babae sa gitna ng hall. Ang ape at ang mga pangyarihan magkahawa kamay. Alona, kapatid ko. Muling ulit ni Isabela nang mas malinaw at mas malakas.
Parang kumidlat ang bawat salita sa pandinig ng lahat. May mga ginang na natulala. May mga ginoo na napapitaw ng baso. At ang ilan na may halos hindi makapaniwala. Si Doña Gregoria ay nanigas sa kinatatayuan niya. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Kanina lamang, siya ang pinakamataas ang tinig. Nangingibabaw sa lahat. Ngayon, siya ang naging tampulan ng mga matang puno ng tanong at panghuhusga. Gregoria, alam mo ba to? Tanong ng isa sa mga kaibigan ng Donya, halatang may halong pang-uuyam. Paano mo na ipaliwanag yan? Kapatid pala ng pinakamayamang dalagang manugang mo. Dagdag pa ng isa. Hindi nakasagot si Gregoria. Sa bigat ng mga tingin, unti-unti siyang napaupo sa kanyang upuan. Hindi dahil sa pagrespeto, kundi dahil sa kahihiyan. Hinila ni Isabela si Alona papalapit sa gitna ng entablado kung saan nakahanda ang mikropono para sa mga talumpati. Hindi niya na inalintana ang nakaplano. Ang gabing iyon ay magiging kwento nila. Everyone, nagsimula si Isabela, hawak ang kamay ng kapatid. Marahil ay nagulat kayo. Ako man ay hindi inaasahan ng pagkakataong ito. Pero hindi ko hahayaang maliitin ang taong pinakamahalaga sa akin. Napatitig siya kay Alona at ngumiti. Kapatid ko si Alona. Iniwan siya ng aking ina noon. Hindi dahil sa pagkukulang, kundi dahil gusto siyang ilayo sa panganib. Ako ang naiwan. Ako ang lumaban. At sa bawat hakbang, dala ko ang pangakong hahanapin ko siya. Naiyak si Alona. Nanginginig ang kamay na hawak ng kanyang ate. Ate, akala ko wala na akong pamilya. Akala ko mag-isa lang ako. Hindi ka kailanman nag-iisa. Sagot ni Isabela. Mahigpit ang kapit. Muling nagbulungan ng mga tao. Ano raw? Iniwan ng ina? Paano nangyari yun? Kaya ipinaliwanag ni Isabela. Noong bata pa kami, may banta sa negosyo at sa buhay ng aming pamilya. Ang aming ina, napilitan na ilayo si Alona para hindi siya madamay. Ako naman, naiwan. At sa hirap ng buhay, pinili kong magtaguyod mag-isa. Nagsimula ako sa maliit na negosyo hanggang makarating ako sa kinaroroonan ko ngayon. Lahat ng iyon para mahanap siya at maipakita kong hindi siya nagkamali na iniligtas. Hindi mapigilan ni Alona ang pagtulo ng luha. Ang mga sagot na matagal niya nang hinahanap, unti-unti nang lumilinaw. Grabe, ganito palang pinagmula ni Isabela. Kaya pala napaka-maprinsipyo niya. Hindi pala puro pera lang. May pinagdaanan talaga siya. At yung si Alona, kapatid niya pala. Kaya pala hindi ordinaryo ang aura niya kahit pinapahiya siya. Ang dating tawanan ng mga bisita ay napalitan ng paghanga. Unti-unti nilang tiningnan si Alona ng may respeto. Bagay na kanina lamang ay ipinagkait nila. Samantala si Gregoria ay halos hindi naman makahinga sa hiya. Hindi pwede to. Bulong niya sa sarili. Ngunit naririnig ng mga tao ang kanyang panginginig. Si Ramon sa wakas ay lumapit sa kanyang asawa. Alona, bulong niya at hawak ang braso ng babae. Ngunit agad itong hinila palayo ni Isabela. Kung hindi mo siya kayang ipagtanggol, Ramon, huwag ka munang lalapit. Hindi niya na kailangang masaktan pa. Matalim na sabi ni Isabela. Tumahimik si Ramon. Hindi alam kung paanong babawiin ang kahinaan niya. Sa harap ng lahat, niyakap ni Isabela si Alona. Malakas ang bulungan ng mga tao, ngunit mas malakas ang pahayag ng dalawang magkapatid. Simula ngayon, sabi ni Isabela, hindi na siya alipin ninyo. Siya ay isang Monteverde, at siya ay pamilya ko. Muling nagpalakpakan ng ilan sa mga bisita, at ang mga reporters ay nagsimulang kumuha ng litrato. Naramdaman ni Alona na ang gabing puno ng kahihiyan ay unti-unting nagiging simula ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi man mawala agad ang sakit ng mga nangyari, ngayon ay alam niyang may kakampi siya at higit pa sa lahat, may pamilya siyang handang ipaglaban siya. At sa gitna ng lahat, habang nakatingin siya kay Mama Gregoria na nandulumong nakaupo, ramdam niyang nagsisimula na ring mabasag ang kapangyarihang matagal nang gumagapos sa kanya.
Matapos ang matapang na pahayag ni Isabela na si Alona ay kanyang kapatid, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng ballroom. Kanina lamang, si Alona ay pinagtatawanan, pinapahiya at trinatratong parang adila. Ngunit ngayon, lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya, nang may halong gulat, paghanga at pagsisisi. Hindi ko akalaing kapatid pala siya ni Isabela Monteverde. Bulong ng isang ginang habang halos manginig ang hawak na baso. Kaya pala may kakaiba siyang ganda, kahit naka-uniform lang kanina. Grabe, mula sa pagiging ape, naging biglang prinsesa sa isang iglap lang. Naramdaman ni Alona ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya, ngunit hindi na iyan kagaya ng kanina. Hindi na puro pagmamata, may halong takot at respeto na ang kanilang tingin. Isang waiter ang nakayukong lumapit at inalok siya ng champagne. "Ma'am, para po sa inyo." Iyon ang unang beses na tinawag siyang ma'am sa gabing iyon, at ramdam ni Alona ang bigat ng pagbabago. Samantala si Ramon ay nananatiling tahimik sa tabi. Habang nakikita niyang nakatayo ng taas na si Alona sa tabi ni Isabela, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding hiya. Bakit hindi ko siya ipinaglaban? Tanong niya sa sarili. Bakit pa palagi ako natatakot kay mama? Ang mga kaibigan niyang doktor at negosyante ay nagbulungan din. Ramon, hindi mo ba alam na kapatid ni Isabela ang asawa mo? Kung alam niya, bakit hindi niya ipinagmalaki? Sayang, dapat siyang unang nagsabi. Ramdam ni Ramon ang pagdududa ng mga tao. Sa halip na siyang humanga sa asawa, siyang napahiya dahil sa kanyang katahimikan at kahinaan. Hindi nakaligtas ang buong eksena sa mga kamera. Ang mga photographers na naroon para sa event ay sabay-sabay na kinuna ng litrato ang dalawang magkapatid. Flash dito, flash doon. May mga videographer pang nagsimulang mag-record. Perfect headline to bukas, bulong ng isang reporter. From maid uniform to heiress sister reveal. Viral to, panigurado. Agad na kumalat ang mga kuha sa social media. Ilang minuto lang, trending na nga ito sa Twitter at Facebook ang mga larawan na hawak ni Isabela ang kamay ni Alona. Ang caption ng ilan, From Shame to Fame, Alona Monteverde. Donya, napahiya sa harap ng magkapatid. Sa gitna ng lahat, si Alona ay nakatayo na ngayon na hindi na nakayoko. Ang dating nanginginig na kamay ay mahigpit nang nakahawak sa kanyang ate. Hindi ko alam kung paano ko haharapin lahat ng to. Mahinang bulong niya kay Isabela. Hindi mo kailangang magpaliwanag kanino man, sagot ng kanyang ate. Ang importante, alam na nila kung sino ka. Samantala, si Doña Gregoria ay halos hindi alam ang gagawin. Kanina lamang siya ang bida. Pinagtatawanan si Alona sa harap ng lahat. Ngayon, siya ang naging katawa-tawa. Gregoria, bakit hindi mo sinabi na kapatid pala ng pinakamayamang dalagang manugang mo? Tanong ng isa sa mga donya, halatang nanunukso. Akala ko pa naman alam mo lahat ng pinagmulan niya. Dagdag pa ng isa. Hindi naman makatingin si Gregoria, nakayuko siya. Pinagpapawisan habang naririnig ang mga bulong-bulungan. Ang ilan sa mga dati niyang kakampi ay umiwas na sa kanya. Ayaw madamay sa kahihiyan. Para kay Alona, ibang-iba ang pakiramdam. Kanina, halos gusto niyang lumubog sa sahig sa hiya. Pero ngayon, sa harap ng taong minsang humamak sa kanya ay nararamdaman niyang muling bumalik ang kanyang dignidad. Lumapit ang isang ginang at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Iha, patawarin mo kami. Kung kanina ay natawa kami. Hindi namin alam yon. Ngayon saludo kami sa'yo. Hindi alam ni Alona kung papaanong tatanggapin iyon. Ngunit marahan siyang tumango. Nagpatuloy ang party, pero ibang-iba na ang ihip ng hangin. Ang sentro ng usapan ay hindi na ang negosyo, hindi na ang politiko, kundi ang dalawang magkapatid na nagtagpo sa gabing iyon. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao, alam ni Alona na hindi na siya kailanman titingnan muli bilang isang hamak. At si Ramon na natili nakatayo. Iniisip kung paano siya makakabawi sa asawa na ngayon ay mataas ang tingin ng lahat kesa sa kanya. Muling nabalot ng katahimikan ng ballroom matapos magpalakpakan at magbulungan ng mga tao. Nakatayo si Isabela sa gitna. Hawak ang kamay ni Alona. Ang mga mata niya ay matalim.
Diretso kay Doña Gregoria na ngayon nakayuko at nanginginig. Pero pilit pinapanday ang postura para hindi tuluyang bumagsak sa kahihiyan. Lumapit si Isabela. Mabigat ang bawat hakbang. Bawat tingin ng tao ay kasabay niya. Tumigil siya sa harap mismo ni Gregoria. Ang tinatapakan ninyo, madiin niyang sambit. Tsaka huminga ng malalim. Kapatid ko. Nag-echo ang tinig niya sa loob ng balwagan. Walang nakabalag, walang naglakas loob na magsalita. Napalunok si Gregoria. Ramdam ang bigat ng bawat salitang iyon. Ngunit imbes na lumuhod, pinilit niyang magmatigas. Huwag mong gawing drama ang gabing ito, Isabela. Hindi to pelikula. Hindi dahil sinabi mong kapatid mo siya, ay magbabago ng tingin ng lahat sa kanya. Grabe, bulong ng isang ginang sa likod. Kung si Isabela na mismo ang nagsabi, sino pa magdududa? Sagot ng katabi. Napahiya si Gregoria. Dati siyang mataas magsalita. Tingnan mo ngayon na tumeme na. Halos lahat ng bisita ay nakatingin ngayon kay Doña Gregoria, hindi na kay Isabela. Ang mga tingin ay puno ng pang-uusig at panghuhusga. Gumiti si Isabela ngunit malamig. Talaga bang hindi magbabago ang tingin ng lahat? Tingnan mo sila, Gregoria. Kanina nagtatawanan sila sa pagpapahiya mo kay Alona. Ngayon, hindi ba't ikaw ang pinagtatawanan nila? Napalingon ng Donya. Totoo, maraming bisita ang nakakunot ang noo. May ilan pang palihim na nakatawa. At ang iba naman ay halatang umiiwas ng tingin para hindi madamay sa kahihiyan. Ako ang Donya dito. Halos pasigaw na tugon ni Gregoria. Hindi pwedeng lampasan ng kahit sino ang pangalan ko. Pero nilampasan ka na, Mama. Sabat ni Ramon na ngayon lumapit. Hindi man malakas ang kanyang tinig, sapat na iyon para marinig ng lahat. Sa unang pagkakataon, naglakas loob si Alona. Huminga siya ng malalim. At kahit nanginginig pa rin ang kanyang tinig, nagsalita siya. Ma, kahit ilang beses niyo akong pinahiya at gawing alipin, hindi niyo mababago ang katotohanan. Hindi ako tulong dito. Asawa ako ni Ramon. At ngayon may ate ako nandito para ipagtanggol ako. Nagulat ang lahat. Ang babaeng kanina lang ay nakayuko at walang imik, ngayon ay unti-unti nang natutong magsalita para sa sarili. Napangiti si Isabela at pinisil ang kamay ni Alona bilang suporta. Pilit nang umiti naman si Doña Gregoria, pero halatang nanginginig ang labi. Kung kapatid ka man ni Isabela, hindi pa rin kita tatanggapin bilang manugang ko. Kahit anong sabihin ninyo, hindi ka bagay sa anak ko, Alona. Hindi ka kabilang sa mundo namin. Ngunit hindi na iyon tinanggap ng mga tao. Maraming umiling at may isang ginang pa na nagsabi ng malakas. Gregoria, tama na. Sobra ng ginagawa mo. Namutla pa si Gregoria. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nadurog sa mismong harap ng lipunan na dati kanyang kinukontra. Si Isabela ay humarap muli sa lahat. Darinig yun na. Ito ang katotohanan. Kung may magtatanong pa, ako ang sasagot. At kung may hahamak pa kay Alona, haharapin muna nila ako. Muling nagpalakpakan ng ilan. Ang mga kamera ay hindi tumigil sa pagkuha ng litrato. Ang eksena ay tuluyan ang naging sentro ng buong bansa sa mga susunod na oras. Habang nakatayo, hawak ang kamay ng kanyang ate, ramdam ni Alona ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Ang kahihiyan na matagal niyang tiniis ay napalitan ng lakas at dignidad. Hindi pa tapos ang laban. Pero alam niyang may kakampi na siya at sa unang pagkakataon, hindi siya natakot tumingin sa kanyang biyanan. Sa halip, diretso niyang tinitigan si Mama Gregoria at sa loob-loob niya ay sinabi, hindi na ako dating Alona na tatahimik na lang. Pagkatapos ng mainit na sagutan ni Isabela at Mama Gregoria, akala ng lahat ay tapos na ang tensyon. Ngunit biglang nagsalita si Isabela. Mabigat ang tinig at punong-puno ng determinasyon. Hindi pa dito nagtatapos. Wika niya. Hawak pa rin ang kamay ni Alona. May dapat kayong malaman. Lalo na kayo. Pamilya na Ramon. Nagtinginan ng mga bisita. Halatang sabik sa susunod na revelasyon. Si Doña Gregoria naman ay namutla. Para bang may ideya na sa susunod na sasabihin. Humugot ng malalim na hininga si Isabela.
Ang tunay na ama namin ni Alona ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay dati ninyong business partner, si Don Alejandro Ramirez. Biglang nabigla ang lahat. Ang pangalan ni Don Alejandro ay hindi nabago sa mga nanaroon. Siya ang kilalang negosyante noong araw, ngunit misteryosong naglahong parang wala ilang taon na ang nakalipas. Don Alejandro? Bulong ng isang negosyanteng bisita. Pero hindi ba't sinabing nalugi siya at namatay sa utang? Paano naging ama nila yun? Nagpatuloy si Isabela. Walang takot na nakatingin sa Donya. Bago siya mawala, siya ang tunay na kasosyo ng pamilya ninyo. Ang puhunan at ideya sa mga unang negosyo na naging pundasyon ng yaman ng pamilya Villarreal ay galing sa kanya. Napatakip ng bibig ang ilang bisita. Ang yaman na ipinagmamalaki ng pamilya ni Ramon na laging ipinagmumukha ni Gregoria ay may bahaging hindi pala sa kanila. Kumuyom ang kamao ni Ramon. Ma, totoo ba to? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Hindi agad sumagot si Doña Gregoria. Kita sa kanyang mukha ang pagkalito at galit. Matagal ko na itong nalaman. Dagdag pa ni Isabela. Pero hinihintay ko lang ang tamang panahon. Hindi ako nakialam sa negosyo noon dahil ang gusto ko lamang ay mahanap si Alona. Pero ngayong hayagang tinatapakan siya, hindi ko nahahayaang manatili sa dilim ang katotohanan. Si Alona na kanina'y tahimik lang ay halos hindi makapaniwala sa narinig. Ate, ibig sabihin, ang kayamanan nila Ramon may kinalaman kay Papa? Tumango si Isabela. Oo, at may bahagi roon na dapat sanay sa atin. Halos magkandara pa ang mga bisita sa pagkwento. Kaya pala may lakas ng loob si Isabela. Kung totoo yan, malaking eskandalo to. Ang Villarreal, ang ipinagmamalaki ng Donya, may bahaging galing pala sa amang ng manugang niya. Naging laman agad ng mga kuha ng reporters ang eksenang ito. Ang mga kamerang kanina pa kumikislap ay lalong tumoble. May mga live posts na ang ilang social media influencers na nasa loob ng event. Hindi totoo yan, sigaw ni Gregoria na nanginginig ang boses. Paninira lang yan para makuha ang kayamanan namin. Lahat ng meron kami ay pinaghirapan ng asawa ko at ng anak kong si Ramon. Ngunit tumayo ang isang matandang lalaki mula sa gilid ng mesa. Siya ang dating board member ng kanilang kumpanya. Gregoria, tigilan mo na. Alam naming lahat kung sino ang tunay na nagsimula ng lahat. Kung hindi dahil kay Alejandro, wala ang Villarreal Group ngayon. Nagulat ang lahat, lalo na si Ramon. Tito, ibig sabihin, alam nyo? Tumango ang matanda. Oo, pero pinili naming manahimik noon. Ang iyong ina, masyadong malakas at mapanghamak. Wala kaming nagawa. Halos gumuho ang mundo ni Doña Gregoria. Ang kanyang mga bisitang dating nakayuko sa kanya, ngayon ay lumapit kay Isabela at Alona. Isabela, kung kailangan mo ng suporta, andito kami. Alona, ang kinin mo ang lugar mo. Dugunin niyo ang pinagmulan ng yaman na ito. Pakiramdam ni Alona ay para siyang inaangat mula sa putik. Kanina lamang ay siyang pinapahiya. Ngayon ay siya nang tinitingala. Ngunit hindi niya maiwasang maluha. Hindi dahil sa yaman kundi dahil sa katotohanang matagal na palang tinatago ng lahat. Lumapit si Ramon kay Alona, halatang naguguluhan. Alona, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Hindi agad nakasagot si Alona. Ang isip niya ay magulo. Ngunit alam niyang unti-unti nang lumilinaw ang mga dahilan kung bakit siya hindi kailanman tinanggap ng kanyang biyanan. Hindi ito dahil wala siyang halaga, kundi dahil natatakot itong mabunyag ang koneksyon ng kanilang pamilya sa kanyang pinagmulan. Sa huli, humarap si Isabela sa lahat. Simula ngayong gabi, huwag na ninyong tawagin si Alona na hamak o walang kwenta. Siya ay anak ni Don Alejandro Ramirez, ang taong dahilan kung bakit mayaman at nakatayo ang pamilyang ito. Muling nag-ingay ang ballroom. Ang ilang bisita ay palihim na lumayo kay Gregoria. Ayaw nang madamay sa kahihiyan. Ang iba naman mas lalong lumapit kay Isabela at Alona. At si Alona sa unang pagkakataon ay tumayo ng taas noo. Hindi na bilang alipin, kundi bilang anak ng isang taong may sariling dangal at pangalan.
Pagkatapos ng ingrandeng pagtitipon na naging malaking iskandalo, tahimik ang biyahe pa uwi. Nasa loob ng sasakyan sina Ramon, Alona at Mama Gregoria. Si Isabela hindi na sumabay, nanatili pa sa hotel upang kausapin ng ilang kaibigan sa negosyo. Sa likod ng tinted na bintana, nakatingin lang si Alona sa malayo. Tahimik siyang lumuluha. Hindi na dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng mga natuklasang lihim. Samantalang si Ramon ay hindi alam kung papaanong sisimula ng usapan. At si Doña Gregoria naman ay nakaupo. Nakataas ang kilay at malamig ang mga mata. Pagdating nila sa mansyon, agad na umakyat si Doña sa silid nito. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, tinawag niya si Ramon. Anak, halika muna rito, may dapat tayong pag-usapan. Nagkatingin na naman si Ramon at Alona. Ikaw na muna, Ramon. Aakyat na ako sa kwarto natin. Mahina at pagod na sabi ni Alona. Tumango si Ramon, halatang may kaba at sumunod sa kanyang ina. Sa loob ng silid ni Gregoria, naupo siya sa kama at tiningnan ng anak na para bang may matinding misyon. Ramon, panimula niya. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng yon. Nagulat si Ramon. Ma, anong sinasabi ninyo? Asawa ko si Alona. Hindi niya ako ginagamit. Ginagamit niya ang apelido mo. Ang yaman natin. At ngayon pati ang kapatid niyang si Isabela para sakupin ang lahat. Hindi mo ba nakikita kung paano siyang pinakilala kanina? Sa isang iglap, parang siya na ang bida. At ikaw, para kang tau-tauhan na hindi makapagsalita. Napatigil si Ramon. Totoo, kanina ay nakaramdam siya ng kahihiyan sa harap ng mga tao. Ngunit hindi niya kayang isipin na si Alona ang dahilan. Lumapit si Gregoria, hawak ang kamay ng anak. Anak, kung mahal mo ko, iwanan mo si Alona bago pa tuluyang masira ang pangalan natin. Hindi na tayo makakabangon kapag nagpatuloy ito. Sa bawat araw na kasama mo siya, lalo tayong lumulubog. Ako ang iyong ina, kaya pakinggan mo ako. Nanginginig si Ramon. Pero ma, mali naman na itakwil ko siya. Asawa ko siya. Mas mali kung hahayaan mong sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Kung kinakailangan, ipawalang bisa mong kasal ninyo. Madali lang yan. Akong bahala sa mga abogado. Halos patulala naman si Ramon sa narinig. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang takot na mawala ng respeto ng lipunan o ang konsensyang iniwan ng babaeng mahal niya. Magdamag hindi mapakali si Ramon. Habang nakahiga si Alona, mahimbing na natutulog sa tabi niya matapos ang nakakapagod na araw. Si Ramon naman ay gising, nakatitig sa kisame. Tama ba si Mama? Kung hindi ko siya sinunod, baka lalo lang kaming masira. Pero paano ko iiwan si Alona? Mahal ko siya. Paano kung tama si Isabela? Na mali si Mama at kailangan ko na siyang kontrahin. Napahawak siya sa kamay ng asawa. Tahimik, marahan. Kita niya ang hirap at pagod sa mukha ni Alona. Ngunit naroon din ang katatagan. At doon niya napagtanto. Siya ang dahilan kung bakit ko nararamdaman ang pagiging lalaki. Ang pagiging asawa. Paano ko siya tatalikuran? Kinabukasan habang nag-aalmusal muling nagparinig si Doña Gregoria. Ramon anak, nagdesisyon ka na ba? Hindi pwedeng palampasin ang kahihiyang to. Ikaw ang lalaki, kaya dapat ikaw ang mamili. Pamilya mo o siya? Napabuntong hininga si Ramon. Pinagmasan niya si Alona na tahimik na kumakain ng lugaw. Pilit na nagtatapang-tapangan kahit ramdam ang tensyon. Nabigla si Mama Gregoria. Hindi siya sanay na pinipigilan ng anak. Anak, huwag mong kalimutan. Lahat ng to, ako ang nagtatag. Ako ang dahilan kung bakit may Villarreal Group. Ngunit tumayo si Ramon at marahang hinawakan ng kamay ni Alona. At siyang dahilan kung bakit may Ramon na marunong magmahal. Huwag niyo na akong pilitin, Ma. Nagulat si Alona sa narinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na nagsisimula ng pumili si Ramon. Hindi na lang siya tahimik na anak, kundi isang asawa na marunong ring tumayo. Naiwan si Mama Gregoria sa mesa, nanginginig sa galit at hiya. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya susuko. Kung hindi ka makikinig, Ramon, gagawa ako ng paraan. Hindi ako tatalunin ng babaeng yan. At sa kanyang mga mata,
Unti-unting bumalik ang apoy ng paghihigante. Kinabukasan mabilis na kumalat sa social media ang mga litrato at video mula sa engranding party. Ang mga headlines ng online news sites ay sabay-sabay na pumatok. Ape, pinagtanggol ng pinakamayamang dalaga. From May to Monteverde. Alona, trending. Donya napahiya sa harap ng publiko. Sa Facebook, X at Instagram, libo-libong netizens ang nagkomento at nagbahagi ng mga kuha. Ang simpleng babae na kahapon ay pinagtatawanan, ngayon ay naging simbolo na ng pag-asa para sa mga inaape. Grabe, nakakaiyak, ang bait ng kapatid niya. Ipinaglaban talaga siya. Dapat lang. Walang may karapatang manghamak ng tao dahil lang sa estado ng buhay. Idol ko na talaga si Alona. Sana lahat ng babae may ganitong dignidad. May mga gumawa pa ng hashtag. Hashtag We Stand With Alona. Hashtag Monteverde Sisters. Hashtag Respect Alona. Mabilis itong nag-trending, hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibang bansa kung saan may mga hotel at brand si Isabela. Habang hawak ang cellphone, halos hindi naman makapaniwala si Alona sa nakikita. Ang mga post, memes at video ay puro papuri sa kanya. Ramon, tingnan mo to. Balong niya habang pinapakita ang trending topic. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat ng to. Kahapot lang. Lahat sila ay tumatawa sa akin. Hinawakan siya ni Ramon sa balikat. Ngayon naman, lahat sila humahanga na sa'yo. Kasi nakita nila kung paano ka lumaban ng tahimik. Ngumiti si Alona, bagaman may halong kaba. Pero baka lalo lang magalit si Mama. Samantala sa mga karinderya, palengke at pampublikong sasakyan, ang kwento ni Alona ang laman ng usapan. Uy, nakita mo ba sa Facebook? Yung asawa ng anak ni Gregoria, kapatid pala ni Isabela? Oo nga, kawawa siya no, pinasuot ng uniform ng katulong. Pero ngayon, prinsesa pala siya. May mga tindera na nagpakabit ng tarpaulin sa tindahan. Laban, Alona, inspirasyon ng masa. Sa mga jeep at tricycle, pinag-uusapan siya ng mga pasahero at parang kilalang artista. Hindi rin nagpahuli ang mga TV networks. May special feature agad sa gabi. Ang kwento ng isang babae na mula sa pang-aape ngayon tinitingala ng buong bansa. Sino nga ba si Alona Monteverde? Ipinakita ang video kung saan siya nakaupo sa sulok ng party. Pinapahiya at ang biglang pagdating ni Isabela. Nag-interview pa sila ng ilang bisita na nakasaksi. Kawawa siya, no? Pero matapang kasi, hindi siya lumaban ng marahas. Tahimik lang pero kitang-kita mong nahihirapan siya. Nako, kung hindi dumating si Isabela, baka lalo siyang napahiya. Pero ngayon tingnan mo, siya nang bida sa gabi. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga bulaklak at regalo na dumating sa mansyon para kay Alona. May mga sulat pa mula sa mga estudyante, manggagawa at OFW. Ma'am Alona, huwag po kayo mawawala ng loob. Inspirasyon po kayo sa amin. Dahil ho sa inyo, natuto akong huwag ikahiya ang sarili kong pinagmulan. Naiyak naman si Alona habang binabasa ang mga ito. Hindi ko alam na ganito pala kalaki ang magiging epekto. Bulong niya. Samantala, si Doña Gregoria ay lalong nagingit-ngit. Nakaupo siya sa kanyang silid. Hawak ang dyaryo na may malaking litrato ni Isabela at Alona. Paano nangyari to? Ako ang Doña rito. Ako ang dapat laman ng pahayagan at hindi sila. Galit na sigaw niya. Sinubukan niyang pakalmahin ng isa sa mga kasambahay. Ngunit halos siya'y sigawan nito. Lumabas ka! Huwag mo akong pakialaman. Sa kabila ng galit ng kanyang biyanan, ramdam ni Alona ang mainit na pagtanggap ng publiko. Kahit saan siya magpunta, sa mall, simbahan o simpleng kainan, may mga taong lumalapit para magpasalamat. Ma'am Alona, pwede po bang magpa-picture? Salamat po kasi pinakita niyo na kahit mahirap may halaga ang bawat tao. Nakaramdam si Alona ng kakaibang lakas ng loob. Hindi niya man ginusto ang atensyon, natutunan niyang yakapin ito bilang pagkakataon para ipakita na hindi pera ang batayan ng dignidad. Sa pagkainan ng gabing yon, magkatabi silang tatlo. Si Alona, Ramon at Isabela. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga susunod na hakbang, ngumiti si Isabela. Alona,
Nakikita mo na ba? Hindi lang ako ang kakampi mo. Ang buong bansa. Nasa likod mo ngayon. Napayo ko si Alona. Nangingilid ang luha. Salamat ate. Kung wala ka, baka hanggang ngayon, alipin pa rin ako ng hiya. Ngumiti naman si Ramon, sabay hawak ng kamay ng asawa. Hindi na kita bibitawan. Kahit anong sabihin ni mama, ikaw ang pipiliin ko. At sa sandaling yon, ramdam ni Alona na hindi na siya nag-iisa. Hindi lang dahil kay Isabela, kundi dahil sa milyon-milyong taong sumusuporta at yumakap sa kanya. Makalipas ang ilang araw mula nang mag-viral ang pangalan niya, tila ba naging mas mabigat para kay Alona ang manatili sa mansyon ng pamilya Villarreal. Kahit maraming tao ang sumusuporta sa kanya, iba pa rin ang lamig ng tingin ni Doña Gregoria. Sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay, ramdam niyang malamig na hangin ng panghuhusga. Ang mga kasambahay, bagamat mas naging magalang dahil sa natuklasang totoo, ay halatang takot pa rin kay Gregoria. At si Ramon, bagamat sinisikap maging asawa, ay nananatiling hati ang damdamin dahil sa kanyang ina. Isang gabi, nakaupo si Alona sa kanilang silid. Tahimik siyang nag-impake ng ilang damit. Alona, anong ginagawa mo? Tanong ni Ramon. Gulat na gulat nang makita ang maleta. Tumingin si Alona. Balukot ang mga mata. Ramon, kailangan ko munang lumayo. Hindi ko na kayang bigat dito. Kahit anong gawin ko, lagi akong mali kay mama. At hindi ko kayang makita ng nahahati sa pagitan namin. Lumapit si Ramon. Pilit na hinahawakan ng kamay niya. Pero mahal kita at hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko. Umiling si Alona. Mahal din kita. Pero minsan, kailangan kong piliin ang sarili kong kapayapaan. Hayaan mo muna akong huminga. Hindi ito pag-iwan, Ramon. Ito'y para makahanap lang ako ng lakas. Tahimik si Ramon at hindi makapagsalita. Sa huli yumakap siya ng mahigpit at bumalong. Kung iyan ang kailangan mo, hihintayin kita. Kinabukasan, dumating si Isabela upang sunduin siya. Malalaki ang sasakyang sumundo. Mga itim na SUV na may bodyguards. Nagpaalam si Alona kay Ramon. At kahit mabigat ang loob, tuluyan siyang umalis ng mansyon. Pagdating nila sa bahay ni Isabela, halos hindi makapaniwala si Alona. Isang napakalaking mansyon, mas malaki pa kaysa sa tinitirahan niya sa pamilya Villarreal. Malawak ang hardin, may fountain sa gitna, at mga haligi na parang palasyo. Welcome home, Alona, ngiti ni Isabela. Dito hindi ka alipin. Dito ikaw ay pamilya. Naluha si Alona at niyakap ang kanyang ate. Salamat ate. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Sa unang araw niya sa mansyon ni Isabela, pinakilala siya nito sa mga tao. Mga sekretarya, managers at ilang staff ng kanyang negosyo. Lahat ay nagbigay galang at tinawag siyang Miss Alona. Alona, gusto kong makita mo kung paano ko itinayo ang lahat, sabi ni Isabela. Hindi ito para ipagyabang, kundi para malaman mong kaya mo ring tumayo sa sarili mong mga paa. Dinala siya ni Isabela sa kanilang headquarters, isang mataas na gusali sa Makati. Sa loob, punong-puno iyon ng mga empleyado na masigla at may respeto. Pinakita sa kanyang operations floor, ang design studio ng Fashion Empire at ang boardroom na puno ng executives. Namangha naman si Alona. Ate, ganito pala ang mundo mo. Ang layo sa simpleng buhay na kinalakihan ko. Ngumiti si Isabela. At kaya mo ring abutin to kung gugustuhin mo. Tandaan mo, hindi ka nahamak na asawa lang na Ramon. Ikaw ay isang Monteverde. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nagbago ang pananaw ni Alona. Natuto siyang dumalo sa mga meeting kasama ang kanyang ate. Nakikinig sa mga plano tungkol sa negosyo. At unti-unting nauunawaan kung paanong gumalaw ang mundo ng may kapangyarihan. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang pahalagahan ang sarili. Sa bawat araw na hindi siya inaapi, nakikita niya ang kanyang tunay na halaga. Habang naninirahan kay Isabela, patuloy pa ring umaagos ang suporta ng publiko. Maraming ordinaryong tao ang nagsasabing siya ang kanilang inspirasyon.
May mga estudyanteng gumagawa ng report tungkol sa kanya. Mga mamamayang nagsasabing nagkaroon sila ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang dignidad ng dahil sa kanya. Isang gabi habang binabasa niya ang mga sulat na ipinadala ng mga tao, napaluha si Alona. Ate, hindi ko akalain ganito kalaki ang magiging epekto ko sa kanila. Hinawakan siya ni Isabela sa balikat. Kasi totoo ka, Alona. Hindi mo kailangan ng kayamanan para igalang ka. Ikaw lang mismo, sapat na. Habang nakatingin siya sa city lights mula sa veranda ng mansyon ng kanyang ate, huminga ng malalim si Alona. Ngayon ko lang naramdaman na may lugar ako, ate. Bulong niya. At ngayon nandito ako. Hindi na ako papayag na muli akong yurakan. Alam niyang malayo pa ang laban. Lalo na't hindi susuko si Gregoria. Pero sa pagkakataong ito, dala niya ang lakas ng pagkakaroon ng isang ate at ang suporta ng bayan. At higit sa lahat, dala niya ang bagong pagkilala sa kanyang sarili. Hindi bilang ape, kundi bilang isang babaeng may dangal at kakayahan. Mula nang lumipat si Alona sa bahay ni Isabela, tila nawala na ng kulay ang mansyon ng Villarreal. Tahimik ang gabi, mabigat ang bawat araw para kay Ramon. Sanay siyang makita si Alona tuwing umaga. Nakangiti at nag-aayos ng kanyang uniforme. Ngunit ngayon, ang silid nila ay malamig at walang halakhak. Nasa kanyang opisina si Ramon nakatingin sa mga papeles, ngunit hindi makapag-concentrate. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinasabi ng kanyang ina. Iwanan mo si Alona, sisirain ka lang niya. Ngunit mas malakas ang bulong ng konsensya. Hindi mo siya pinaglaban. Wala kang ginawa nung kailangan kanya. Napapikit siya at napabuntong hininga. Duwag ako. Asawa ko siya pero iniwan ko siyang mag-isa. Bulong niya sa sarili. Isang hapon, hindi na siya nakatiis. Umalis siya ng mansyon at nagmaneho patungo sa tirahan ni Isabela. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga bodyguard. Sir Ramon, hindi po kayo basta makakapasok. Magalang na sabi ng isa. Pakisabi na lang kay Isabela na narito ako. Kailangan ko makausap ang asawa ko. Mariin niya namang tugon. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba si Isabela. Elegante pa rin, ngunit malamig ang tingin sa kanya. Ramon, ngayon ka lang nagpakita. Hindi ba't noong pinapahiya siya ng mama mo, tahimik ka lang? Napayuko si Ramon. Alam ko, at iyon ang pinakamasakit para sa akin. Gusto kong bumawi. Pinapasok siya ni Isabela sa malaking sala. Doon ay nakita niya si Alona, nakaupo sa sofa habang may hawak ng mga dokumento mula sa kumpanya ng kanyang ate. Mas magaan ang mukha nito kaysa dati. Mas maliwanag ang ngiti at may kumpiyansa na sa kanyang mga mata. Parang tinusok ang puso ni Ramon. Masaya siya at hindi ako ang dahilan. Alona, bulong niya. Tumingin naman si Alona at bahagyang nagulat ngunit agad ding kumalma. Ramon, bakit ka nandito? Lumapit siya at halatang nanginginig ang tinig. Namiss kita. Hindi ko kayang wala ka. Umiling si Alona. Hindi naman ako nawala. Ako lang ay umalis para makahanap ng lakas. Ikaw, kaya mo ba talagang ipaglaban ako kung babalik ako? Umupo si Ramon sa tapat niya. Hawak ang kamay ni Alona kahit nag-aalinlangan ito. Aminado ako na naging duwag ako. Lagi kong iniisip na baka masirang pangalan ng pamilya namin kung pipiliin kita. Pero nang mawala ka, doon ko lang naramdaman kung gaano kitang kamahal. Hindi ko pala kaya na hindi ka kasama. Tahimik si Isabela ngunit nakinig. Alona, dugtong ni Ramon. Natatakot ako na tuluyan na kitang mawala. Lalo na ngayon nakikita kong mas masaya ka sa piling ng ate mo kesa sa piling ko. Tinitigan siya ni Alona. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot magsalita ng totoo. Ramon, mahal kita. Pero hindi na akong Alona na tahimik lang at tatanggapin lahat ng sakit. Natutunan ko ng pahalagahan ng sarili ko. Kung gusto mong bumalik ako, kailangan ko makita na kaya mo akong ipaglaban. Hindi lamang sa harap ng mama mo kundi sa harap ng lahat. Napayuko naman si Ramon, pero ramdam niyang may pag-asa. Sumabat si Isabela. Narinig mo na, Ramon. Hindi na siya yung babaeng kaya mong itago sa anino ng iyong ina.
Kung seryoso ka, patunayan mo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tumango si Ramon. Gagawin ko. Hindi ko na siya hayaang apihin ulit. Habang palapas si Ramon matapos ang pag-uusap, tumigil siya sa may pinto at muling tumingin kay Alona. Mahal na mahal kita. Huwag mong tuluyang isarang puso mo. Hindi naman sumagot si Alona. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong awa, sakit at pagmamahal. Naiwan siya sa sala. Iniisip kung bibigyan pa ba ng pagkakataon ng asawang minsang pumili ng katahimikan kesa sa kanya. Habang nagmamaneho pa uwi si Ramon, paulit-ulit niyang binigkas sa sarili. Hindi na ako magiging duwag. Kailangan kong ipakita kay Alona na kaya kong tumayo laban kay Mama. At sa sandaling yon, nagsimula ang kanyang pagbabago. Mula sa isang anak na sunod-sunuran lang, patungo sa isang lalaking handang lumaban para sa asawa niya. Maagang-maaga pa lang kumulo ng dugo ni Gregoria. Nakaupo siya sa veranda ng mansyon nila habang binabasa ang pahayagan. Nasa front page na naman sina Isabela at Alona. Magkasama at may headline pa. Monteverde Sisters, bagong mukha ng pag-asa. Halos magitngit siya. Hindi ko hahayaang maagaw nilang spotlight na sa akin dapat. Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang nagbihis ng kanyang mamahaling gown at tinawagan ng driver. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo kay Isabela at sisiguraduhin kong matatapos ang ilusyon nilang dalawa ngayong araw. Pagdating nila sa mansyon ni Isabela, agad siyang sinalubong ng mga gwardya. Ma'am, bawal po kayong pumasok ng walang appointment. Magalang ngunit matatag na wika ng isa. Appointment? Ako si Doña Gregoria Villarreal. Walang humaharang sa akin. Sigaw niya. Sinubukan niyang dumiretso. Ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Narinig naman ito ni Isabela, kaya't agad niyang pinatawag si Gregoria. Lumabas siya sa malawak na pintuan ng mansyon. Elegante sa kanyang business attire. Gregoria, malamig niyang bate. Anong ginagawa mo rito? Dala pa ang buong yabang? Halos magliyab sa galit si Doña Gregoria. Isabela, tigilan mo ang pagkandidili sa kapatid mong yan. Hindi siya bagay kay Ramon. Kung akala mo mapoprotektuhan mo siya sa akin, nagkakamali ka. Sisirain ko siya sa lahat ng tao. Umiling si Isabela, ngunit ngumiti. Hindi mo na kailangang sirain si Alona. Ginawa mo na yan. At nakita ng buong bansa ang resulta. Ikaw ang napahiya. Tigilan mo ako. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Isang salita ko lang, babagsak ang kapatid mo. Ngumiti si Isabela, kumaway sa kanyang assistant at may iniabot na makapal na folder. Ibinukas niya iyon sa harap ng lahat. Tingnan mo muna ito bago ka magbanta. Kinuha ni Gregoria ang papeles, mabilis na nagbasa, at unti-unting namutla ang kanyang mukha. Ano to? Kontrata, sagot ni Isabela na matatag. Ang Villarreal Group of Companies ay may utang na higit na 50 milyong piso sa Monteverde Holdings. At simula ngayong linggo, overdue na yan. Napatigil si Gregoria, hindi siya makapaniwala. Hindi, imposible. Ang negosyo namin? Hindi mo ba alam? Putol na Isabela. Matagal na kayong umaasa sa kapital ko. At ngayong hawak ko na ang lahat ng leverage. Kung gusto mong mabuhay ang kumpanya ninyo, mas mabuting magbagong pakikitungo mo sa kapatid ko. Halos mahulog si Doña Gregoria sa kinatatayuan. Ang kanyang mga alalay ay nagmamadaling sumalo sa kanya. Ang yabang na kanina lamang ay nag-uumapaw, ngayon natunaw na sa harap ng katotohanan. Hindi pwede to. Ako ang Doña. Ako dapat na tinitingala. Lumapit si Isabela at tumingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi na ngayon, Gregoria. Tapos na ang panahon mo. Hindi na kayamanan ang magtatagal, kundi respeto at dignidad. At yan ang matagal mo nang ikinabagsak. Naroon din si Alona, tahimik na nakamasid. Lumapit siya sa tabi ng kanyang ate at marahan nagsalita. Ma, sana noon pa lang tinuring niyo na akong asawa ng anak ninyo.
Hindi ko sana kanailangang maranasan ang lahat ng sakit. Pero ngayong alam ko na ang totoo, hindi ko nahahayaang yurakan niyo pa ako. Napatitig ang Donya sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na nakaramdam si Alona ng takot, kundi tapang. Hindi nakapagsalita si Gregoria. Dala ng hiya at takot, agad niyang inutusan ng driver na ihanda ang sasakyan. Umalis na tayo! Sigaw niya at sabay iwas ang tingin kay Isabela at Alona. Habang papaalis ang sasakyan, naiwan ng mga gwardiya at staff ng mansyon na nagbubulungan. Napahiya na naman ang Donya. Hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ni Isabela. Pagbalik sa loob, niyakap ni Isabela si Alona. Wala ka nang dapat katakutan. Nasa atin ang kontrol. Hindi na siya makakapagdesisyon para sa'yo. Ngumiti naman si Alona, may luha sa mga mata. Salamat ate. Ngayon ko lang naramdaman na may lakas ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may kasama akong pamilya. At mula sa araw na yon, alam nilang ang kapangyarihan ni Mama Gregoria ay unti-unti nang guguho. Hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa harap ng lipunan. Makalipas ang ilang linggo mula nang harapin ni Isabela at Mama Gregoria, lumala ang gulo sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang mga balita sa Diario TV ay halos araw-araw laman ang pangalan ng Monteverde at Villarreal. Monteverde Holdings binawi ang shares mula sa Villarreal Group. Villarreal Companies nalulugi dahil sa iskandalo. Ang mundo ng negosyo ay abala sa panonood ng laban. Hindi sa stock market, kundi sa laban ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang umaga, dumating ang abogado ni Isabela dala ang makapal na folders. Pinapirmahan ito sa board ng Villarreal Group ang mga dokumento ng foreclosure. Simula ngayon, ang tatlong resort na nasa ilalim ng Villarreal Group ay opisyal ng hawak ng Monteverde Holdings. Anunsyo ng abogado. Napaawang bibig ni Ramon. Ano? 3 resort agad? Paano ng mga empleyado roon? Hindi sila mawawala ng trabaho. Malamig na sagot ni Isabela. Pero mula ngayon, ako na ang may kontrol. Ramdam ni Alona ang bigat ng sinabi. Napatingin siya kay Ramon. Kita ang pagkalito at sakit sa kanyang mukha. Kinagabihan magkasama sina Ramon at Alona sa veranda ng mansyon ni Isabela. Tahimik na nakatingin si Ramon sa kawalan. Hawak ang isang baso ng tubig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, Alona. Mahina niyang sabi. Pamilya kong pinapahiya. Negosyo namin ang nawawala. At parang wala akong magawa. Hinawakan ni Alona ang kamay ng asawa. Ramon, hindi ikaw ang pinapahiya. Ang mama mo ang may kasalanan. Siyang nag-umpisa ng lahat. Pero anak niya ako. Bulong naman ni Ramon na puno ng pagkalito. Habang tinitingnan niya ang asawa, hindi maitago ni Alona ang halo-halong emosyon. Galit siya kay Gregoria sa lahat ng ginawa nitong pandalait at pagpapahiya. Pero sa kabilang banda, naawa siya kay Ramon na siyang nagdurusa ngayon sa epekto ng labanang hindi niya naman ginusto. Paano ko pipiliin? Pamilya niya ba o ako na asawa? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, dumalo si Alona sa isang meeting kasama si Isabela at ilang board members. Doon ipinakita ni Isabela ang plano para tuluyang sakupin ang Villarreal Group. Ang mga shares na hawak nila ay halos kalahati na nga lang natitira. Kapag nakuha natin yon, tuluyan ang mawawala ang kapangyarihan ni Gregoria. Paliwanag pa ni Isabela. Tahimik lamang si Alona. Nakikinig, ngunit bigla siya nagsalita. Ate, hindi pa pwedeng bigyan ng pagkakataon si Ramon. Hindi naman lahat ng Villarreal ay katulad ng mama niya. Napatingin ang lahat kay Alona, kabilang na si Isabela. Alona, sagot ng kanyang ate. Naiintindihan ko ang puso mo. Pero ito ang negosyo. Hindi ako pwedeng palambutin ng awa. Masyado nang maraming ginawa ng mama niya. Tumahimik si Alona at hindi na nakasagot. Pag-uwi nila, muling lumapit si Ramon kay Alona. Narinig ko ang sinabi mo sa meeting. Salamat, Hon. Kahit sa gitna ng lahat, pinaglaban mo pa rin ako. Ngumiti naman si Alona kahit may luha. Ikaw ang asama ko, Ramon. Kahit galit ako sa mama mo, hindi ko kayang makita ka nagdurusa.
Niyakap siya ni Ramon ng mahigpit. Pangako, babawi ako. Hindi na ako papayag na lagi ka nasasaktan ng dahil sa akin. Samantala sa kabilang panig, hindi na napigilan ni Gregoria ang galit. Nakaupo siya sa silid, hawak ang dyaryo na may headline na Monteverde Holdings, unti-unti nang sinakop ang Villarreal Group. Hindi ko hahayaang maagaw nila ang lahat. Sigaw niya. Sabay hagis ng baso sa sahig. Ang kanyang mga tauhan ay tahimik lang, takot na takot sa galit ng Donya. Ngunit sa kanilang mga mata, alam nilang wala na itong kontrol sa sitwasyon. Lumipas ang ilang araw, nagkaroon ng malaking business forum at nandoon sina Isabela at Alona kasama ang mga investors. Dumating din si Ramon, dala ang pangalan ng Villarreal Group. Habang nagsasalita si Isabela tungkol sa transparency at modernong pamamalakad ng negosyo, biglang tumayo si Gregoria at sinubukang magsalita. Hindi totoo yung sinabi mo. Ang Villarreal Group ay matibay pa rin. Ngunit hindi siya pinakinggan ng karamihan. Sa halip ay nakatutok ang mga kamera kay Isabela at kay Alona na nakaupo sa tabi niya. Mahinahon ngunit may dignidad. Gregoria, malamig na sabi ni Isabela. Wala ka ng karapatan na magsalita rito. Ang mga dokumento at numero ang nagsasalita. At ito, inilabas niya ang kontrata ng pagbawi ng shares. Ito ang ebidensya. Napahiyang muli si Mama Gregoria. Habang lumalabas siya ng forum, narinig niyang bulungan ng mga tao. Wala na. Tapos na ang kapangyarihan niya. Monteverde na ang may hawak ng lahat. Sa mga susunod na araw, lalong lumakas ang tensyon. Ang Monteverde Holdings ay patuloy na lumalago habang ang Villarreal Group ay unti-unting gumuho. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alona ang naiipit. Isang anak at kapatid ng Monteverde, ngunit asawa ng isang Villarreal. Habang nakatingin siya kay Ramon na pagod sa laban, alam niyang mas mabigat pa ang darating. Sa kasagsagan ng laban sa negosyo, isang umagay yumanik ang mundo ng lipunan at media. Pagbukas pa lang ng TV at radyo, iisang headline ang bumungad. Doña Gregoria, sangkot sa money laundering. Kumpanyang Villarreal inimbestigahan sa anomalya. Sa social media kumalat ang mga dokumento at larawan. May mga screenshot ng offshore accounts pati mga resibong nagpapakita ng iligal na transaksyon. Hindi totoo yan. Paninira lang yan. Halos pasigaw na sigaw ni Gregoria habang hawak ang dyaryo. Ngunit hindi na naniwala ang mga tao sa paligid niya. Kahit ang kanyang mga dating kaalyado sa negosyo ay nag-umpisang lumayo. Masyado na siyang maraming kalaban. Bulong ng isa sa mga board members. Hindi na natin siya kayang ipagtanggol. Kung tataliwas tayo kay Isabela, baka tayo pang madamay. Sagot naman ng isa. Kinahapunan dumating ang mga investigator sa mansyon ng Villarreal. Bitbit nila ang search warrant at agad na pumasok sa opisina ni Doña Gregoria. Madam, kailangan naming suriin ang inyong mga dokumento at accounts. Magalang nasabi ng lead investigator. Walang makakakuha ng papeles ko. Ako si Doña Gregoria Villarreal. Sigaw niya. Ngunit kahit sigawan pa niya, walang nagawa. Isa-isang kinuha ang mga folder, computers at bank records. Napasandal si Ramon sa sofa. Halos hindi makapaniwala. Ma, paano niyo nagawa to? Hindi sumagot ang ina. Sa halip ay tahimik siyang umiyak. Pilit na tinatago ang muka sa kanyang panyo. Kinabukasan, mas lumala ang balita. Ipinakita sa TV ang footage ng raid sa mansyon at ang mga tao sa kalsada ay nagbunyi. Yan ang bagay sa mapang-ape, sigaw ng isang tindera sa palengke. Si Alona ang pinapahiya nila noon. Ngayon, mas mataas pang tingin ng tao sa kanya kaysa sa Donya na yan. Nag-viral din ang mga memes ni Mama Gregoria. Nakayuko habang bitbit ang mga kahon ng ebidensya. Caption, ang Donyang mapanghamak, ngayon mapapahiya. Nabalitaan din ni Alona ang lahat habang nasa opisina ni Isabela. Halos hindi siya makapaniwala. Ate, hindi ko akalaing darating sa ganito. Kahit masama ang loob ko kay Mama, naaawa pa rin naman ako. Hinawakan niya si Isabela sa balikat.
Natural lang yan, Alona. Mabait ang puso mo. Pero tandaan mo, may kabayaran ang lahat ng ginawa niya. Kinagabihan, pumunta si Ramon sa bahay ng Monteverde. Halos luhaan siya nang harapin si Alona. Alona, hindi ko na alam ang gagawin. Ang mama ko, babagsak na. At pakiramdam ko kasalanan ko rin dahil hindi ko siya napigilan. Marahang hinawakan naman ni Alona ang kamay niya. Ramon, hindi ikaw ang dapat sisihin. Siya mismo ang gumawa ng mali. Pero ikaw, may pagkakataon ka pa para ituwid ang lahat. Paglipas ng ilang linggo, tuluyan ang bumagsak ang pangalan ni Mama Gregoria. Ang kanyang mga negosyo ay sinara. Ang kanyang mga ari-arian ay na-freeze. At halos wala nang natirang kakampi sa lipunan. Minsan lumabas siya sa publiko. Nakasuot ng itim na shades. Subalit hindi maikuble ang mga bulungan at tawa ng mga tao. Siya ba yun? Ang dating mataas magsalita? Tingnan mo, wala nang nagbubukas ng pinto para sa kanya. Sa isang iglap, ang dating kinatatakutan ng lahat ay naging tampulan ng awa at panlalait. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Mama Gregoria. Hawak ang lumang litrato ni Ramon at Alona sa araw ng kanilang kasal. Unti-unti nang nagkakalubot ang kanyang mukha sa pag-aalala at takot. Ako ang Donya. Ako ang reyna ng lipunan. Bulong niya ng paulit-ulit. Ngunit kahit ilang ulit niyang sabihin, wala nang naniniwala. Para kay Alona, hindi pa tapos ang laban. Ngunit alam niyang unti-unti nang bumabaliktad ang kapalaran. Kung noon siyang pinapahiya at pinaluluhod, ngayon, si Gregoria na mismo ang lugmok sa kahihiyan. At habang hawak niya ang kamay ni Ramon, alam niyang kailangan pa rin magdesisyon kung bibigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon o tuluyang lalakad ng mag-isa. Tahimik ang gabi sa mansyon ng Monteverde. Nakaupo si Alona sa veranda, hawak ang tasa ng tsaa. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa malayo, ngunit ang kanyang isip ay magulo. Hindi niya alam kung saan tutungo ang kanyang puso. Sa dami ng nangyari, ang mga kahihiyan, at pagkatuklas ng kanyang pinagmulan, ang pagbagsak ng kanyang biyenan. Ngayon, kailangan niya magdesisyon kung saan siya tatayo bilang asawa, bilang kapatid, at bilang isang babae na natutong ipaglaban ang sarili. Narinig niya ang pagdating ng sasakyan sa harap ng mansyon. Pagbukas ng pinto ay pumasok si Ramon. Hindi ito nakasuot ng formal na barong o Amerikana gaya ng dati. Nakasimple lang na polo, halatang pagod, at bugbog sa emosyon. Alona? Mahinang tawag niya. Napatingin si Alona ngunit hindi nagsalita. Ramdam niya agad ang bigat ng paglapit ng asawa. Lumapit si Ramon, huminto sa harap niya, at marahang lumuhod. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataong pinabayaan kita. Sa lahat ng oras na hindi kita pinaglaban kay Mama. Duwag ako, Alona. Pero ngayon, handa na akong tumayo. Nanginginig ang tinig ni Ramon habang nagpatuloy. Kung kinakailangan, iiwan ko ang mama ko. Kahit mawalan ako ng pangalan. Kahit mawalan ako ng lahat. Basta't hindi ikaw mawala sa akin. Hindi ko na kaya ang bawat araw na wala ka. Napaluha naman si Alona. Hindi niya akalaing maririnig ito mula kay Ramon. Ang asawang dati laging nakayuko sa ina. Ramon, mahina niyang tugon. Hindi naman ganong kadali ang lahat. Ang dami nang nangyari. Ang dami ko ng sugat na hindi ko alam kung kayang maghilom. Umiling si Ramon. Hayaan mo akong maghilom niyan. Hayaan mo akong bumawi. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko napapatunayang mahal na mahal kita. Tahimik si Alona. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Nais siyang maniwala, ngunit natatakot siyang muling masaktan. Dumating si Isabela, dala ang kanyang katahimikan at karunungan. Lumapit siya sa dalawang nakaupo sa veranda at marahang hinaplos ang balikat ni Alona. Alona, wika niya. Hindi ako pwede magdesisyon para sa'yo. Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Kung pipiliin mong manatili kay Ramon o pipiliin mo ang sarili mo. Tumingin siya kay Ramon. Matalim, ngunit may respeto. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat hindi lang ngayon. Dapat ipakita mo ito sa bawat araw na kasama siya.
Dahil kapag muli mo siyang pinabayaan, hindi na kita hahayaang lapitan pa si Alona. Tumango naman si Ramon. Bakas ang determinasyon. Oo, Isabela. Naiintindihan ko. At handa akong harapin ang lahat. Bumalik ang tingin ni Isabela kay Alona. Kung ano man ang magiging desisyon mo, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Huminga ng malalim si Alona. Pinahid ang kanyang luha. Tiningnan niya si Ramon na nakaluhod, puno ng pagsisisi at pangako. Tiningnan din niya ang kanyang ate na nagbibigay ng lakas. Nasa kanya ang pasya. Kung pipiliin niyang buksan muli ang kanyang puso o tuluyang isara ito upang protektahan ang sarili. Sa halip na magsalita, marahan siyang lumapit kay Ramon at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi pa yon tiyak na oo, ngunit hindi rin iyon pagtanggi. Isang pagkakataon, isang simula. Niyakap siya ni Ramon ng mahigpit. Umiiyak. Salamat, Alona. Salamat. Tahimik lamang si Alona. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula ng mabuo ang posibilidad ng pagbabalik ng tiwala. Kung mapapatunayan ni Ramon na tunay ang kanyang pagbabago. Isang buwan matapos lumabas ang iskandalo kay Gregoria, ginanap ang taunang gala para sa pinakamalaking negosyante ng bansa. Lahat ng mahahalagang pangalan sa lipunan ay naroon, kabilang sina Isabela at Alona. Iba na ang aura ni Alona. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at tahimik. Naka-eleganteng gown siya, simple ngunit disente. At may kumpiyansa sa bawat hakbang. Nasa tabi niya si Isabela, taas noo at matatag. Pagdating nila sa bulwagan, lahat ng mga mata ay nakatuon agad sa kanila. May ilan pang nagpalakpakan. Siya si Alona Monteverde, bulong ng mga tao. Yun yung babaeng pinahiya noon, di ba? Ngunit ngayon kinikilala na ng lahat. Kasunod na dumating si Ramon, halatang mas humble kesa dati. Lumapit siya kay Alona at mahinahong nagtanong. Pwede ba akong umupo sa tabi mo ngayong gabi? Ngumiti si Alona. Oo naman, asawa ka ta Ramon. Tumango si Ramon at ngumiti. Oo Alona, salamat. Maya-maya ay dumating si Gregoria. Hindi na siya ang donyang kilala ng lahat. Nakaitim siyang damit. Payat at baka sa mukha ang pagod sa mga kasong hinaharap. Tahimik ang bulwagan habang naglalakad siya papasok. Wala nang yumuko, wala nang bumate. Sa halip, mga malamig na tingin lang ang sumalubong sa kanya. Nang magtama ang mata nila ni Alona, hindi niya napigilan ng mapaluhod. Alona, nanginginig niyang sabi, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pinahiya kita. Tinapakan kita. Ngayon ako naman ang nasa putik. Tahimik si Alona, pinagmamasdan ng biyanan. Noon, baka umiwas siya, baka tumakbo. Ngunit ngayon, iba na siya. Tinawag siya ng host para magsalita sa entablado. Tumayo si Alona, hinarap ang lahat, at may dignidad na nagsalita. Mga ginagalang na panauhin, hindi lingid sa inyo ang mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Maraming beses akong napahiya, itinuring na wala. Pero ngayong gabi, gusto kong ipaalam sa lahat na hindi ako katulong. Ako ay asawa, ako ay kapatid, at higit sa lahat, ako ay tao na may dignidad. Nagpalakpakan ng lahat. Ang ilan ay napaluha, lalo ng mga kababaihan na nakarelate sa kanyang pinagdaanan. Nagpatuloy siya. Hindi kayamanan ng batayan ng respeto. Hindi rin kapangyarihan. Ang tunay na batayan ay kung paano tayo marunong gumalang sa isa't isa, mayaman man o mahirap. Habang nagsasalita si Alona, unti-unting tumulo ang luha ni Gregoria. Tumayo siya at lumapit sa gitna. Sa harapan ng lahat, yumuko siya. Alona, patawad. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo. At Ramon, patawarin mo rin ako bilang ina. Nagbulungan ng mga tao. Para sa lahat, iyon ang pinakamatinding pagbagsak ng Donya. Ang makita siyang nakayuko sa harap ng manugang na dati hinamak niya. Lumapit si Ramon kay Alona sa entablado. Hawak ang mikropono, nagsalita siya. Alona, mula ngayon, hindi na lang ako asawa mo. Ako ang magiging sandalan mo. Hindi na kita iiwan. Hindi na ako tatahimik.
At sa harap ng lahat, ipinagmamalaki kong ikaw ang asawa ko. Nagpalakpakan ng lahat. Si Alona ay tumingin kay Ramon. Nakita niyang pagbabago. Sa wakas, ramdam niya ang katotohanang pinili siya ng kanyang asawa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Matapos ang talumpati, bumalik sina Alona at Isabela sa gitna ng bulwagan. Magkahawak ang kanilang kamay, nakangiti sa isa't isa. Alona, sabi ni Isabela, ngayon alam na ng lahat kung sino ka. At higit pa doon, alam mo na rin kung sino ka sa sarili mo. Tumango si Alona, puno ng luha ngunit masaya. Salamat ate, hindi ko makakalimutan to. Ngayon ko lang tunay nararamdaman ang kalayaan. Sa harap ng lahat, magkahawak silang lumakad palabas ng entablado. Hindi bilang biktima at tagapagligtas, kundi bilang magkapatid na pantay, malakas at may dignidad. At sa gabing yon, natutunan ng lipunan na ang kayamanan at kapangyarihan ay maaaring maglaho. Ngunit ang puso at dignidad ng isang tao, hindi. Sa dulo, si Alona at Isabela, magkahawak kamay ay naging simbolo ng isang bagong simula. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.